Umpisahan muna natin yan mga kababayan. May hamon ang palasyo kay Inday Sara Duterte. May hamon ang Malacanang o may hamon ang Marcos administration kay Inday Sara Duterte. Ano daw ho ba ito mga kababayan? Naku po. Kapag ka nasagot daw, ibibigay ang hilig. Ito mga bossing Sabi dito mga bossing sa balita ng politico.com.ph, Marcos admin open to bigger OBP budget. Naku! Ang ating vice presidente at ang kanyang mga kampon, baka magkandara pa yan. Kaya lang, hindi basta-basta ganun lang. Hindi yung basta ibibigay lang. Hindi basta pagka sinabi, pengi kaming budget, 2 bilyon. Hindi naman agad-agad ibibigay. Ang hamon ng administrasyon kailangan daw ho, mga kababayan, na maipaliwanag nila muna. Di ba? Kailangan sabihin kung saan yung paggagamitan. Hindi yung basta-basta lang. Pero kay Marcoleta ho, mga kababayan kilala niyo si Rodante Marcoleta na nangako sa ating lahat, 2,000 piso pababa na kuryente. Naku, libre na daw ho. Ngayon mukhang nakalimutan niya na sinabi niya yon nung panahon ng eleksyon. Diba? Si Rodante Marcoleta, ang trip niyan, mga bossing, yung tradisyon. Kasi sa tradisyon daw ho, mga kababayan, wala nang doon, wala nang tanong-tanong. Wala nang question-question. No? Basta ang vice-presidente daw ang humihingi ng pondo, kailangan daw igalang yung tradisyon. Wala nang tanong-tanong. Basta bigay na lang agad. Yun ang gusto ni Marcoleta. Nagmalaki yan sa Kongreso, tumayo. Hindi na ba natin ginagalang na kapag ang vice-presidente at ang presidente ang humingi ng budget, wala nang tanong-tanong? Marcoleta, sa panahon ngayon, hindi na ubra yun. Sa panahon ngayon, hindi na ubra yun. Kailangan ipaliwanag mo na lahat kung saan mo gagamitin yung pera at kung ano ang paggagamitan mo. Kagaya ng sinasabi ng administrasyon. Open. No? Kahit magkanong budget, lalakihan yan. Kahit kahit 2 bilyon pa ang hingin ulit. Basta kailangan ipaliwanag ng maayos. Kaya lang ho, mga kababayan, dito yata lugi yung kampo ng vice-presidente. Hindi ho yata sila sanay sa mga paliwanagan. Nasanay ho yata sila, mga bossing, doon po sa style na, sino humihingi? Pulong, 51 billion. Sino humihingi? Sara, 2 billion. Nasanay ho nung nakaupo ang kanilang erpat. Pero sabi ko nga ho sa inyo, sa panahon ho ni Pangulong Bongbong Marcos at naninigurado ako, pati po yung mga susunod na mga nakaupo, mga kababayan, o susunod na gobyerno, malabo pa sa tubig kanal, yung, kumbaga, wala nang tanungan-tanungan. Di na uso yan. Dami na magnanakaw sa gobyerno ngayon Di ba? Andiyan na si Angeli Star. Nakasama na ba ito si Angeli Star doon sa group chat? Hanggang ngayon wala pa din doon. Basahin ko to ha. Sabi ho dito, Marcos admin open to bigger OBP budget if Sara Duterte can defend yung request. Naku, ayaw ng vice-presidente yung mga ganyang paliwanagan ho o yung pagdedepensa. Naalala nyo, nung humihingi ng budget, 2 bilyones ho, mga kababayan. Hindi saktong 2 bilyones yun May plus-plus pa ho yun. 2 bilyon yung hinihingi. Ano ginawa? Eto, yung earphone. Ayan, nakaganyan. Diba? Nag-uumpisa na yung hearing. Nilagay. Tapos habang nagsasalita yung mga congressman, nakikinig yata. Ewan ko kung sino pinapakinggan. Baka Taylor Swift. Di po ba kabastusan yun? Or baka hindi lang talaga kaya ng vice-presidente na idepensa yung hinihingi niyang 2 bilyon na budget. Bakit to? Sa history po ng Pilipinas, mga kababayan, eto pa lang po ata ang nag-iisa na vice-presidente na 2 bilyon
ang hinihinging pondo. Karamihan po nasa 730, 770, 750. Doon lang eh. No? Oh, pero yung kay VP Sara, 2 bilyon. Kaya lang ho, nung magtatanungan na, nung paliwanag, hindi na po ako magpapaliwanag. Basta nilista ko na po dyan kung magkano at kung ano yung gagawin namin sa 2 bilyon. Okay na yon. Alam nyo kung bakit ayaw magpaliwanag ng Vice Presidente doon, mga kababayan? Kasi biruin mo ba naman, nanonood tayong lahat. Naka-televise, naka-live yung Congress. Tapos ang i-explain niya, tatanungin sa kanya, Madam Vice Presidente, bakit po naman pagkalaki-laki nung budget para po doon sa inyong mga advisor? 100 milyon po para sa advisor. Halos ilang porsyento? 5% ng budget mapupunta sa advisor? Matatanong pa, Madam Vice Presidente, meron na pong mga DSWD. Meron na pong mga ibang gumagawa nitong mga hinihingi nyong extra budget. Bakit meron pa din po kayo? Kumbaga, doble-doble lang, no? Doble-doble lang. Tayo nga po mga kababayan sa panahon nito, kailangan ng Pilipinas na maghigpit po, na maghigpit ng sinturon. Magtipid, mga bossing. Tapos makikita mo, meron ng pinopondohan na ang DSWD, tapos humihingi pa ng kaparehas na proyekto yung kampo ng Vice Presidente. Siyang ka pa. Di ba? Di aksaya lang ho. Kaya, sorry, mukhang malabo din ho itong mapagbibigyan. Di ba, Linda Amor? Mukhang hindi din po mapagbibigyan, mga kababayan, yung hiling ng Vice Presidente. Hindi, wala namang hinihiling. Actually, sabi nga nila confidential funds siya. Ayaw na din nila. Nadala na ho siguro, mga kababayan. No? Confidential funds, hindi na nila sinasambit, hindi na nila sinasabi. Ayaw na din yata sa confidential funds. Nadala na. Ganito pala sa gobyerno ni Bongbong Marcos. May tanungan portion tungkol sa budget. Yung tatay ko ang nakaupo, hindi naman kami tinatanong yan. Wag na lang. Nahiya na. Ano po? Wag na lang. Nung tatay ko nakaupo, hindi naman kami tinatanong Walang question and answer na ganyan No, tapos dito kay Bongbong Marcos, may question and answer. Ano ba yun? Hindi na lang, tampon na kami. Baka mamaya questionin nyo na naman kami at wala na kaming maimbentong mga pangalan kagaya nung mga pangalan na Kokoy Villamin. Di ba? Kagaya nung mga pangalan na Mary Grace Piatos. Wag na lang. Yan VP Sara, hamon yan sa iyo ng administrasyon. Dadagdagan, lalakihan ang pondo, ang budget mo kung maipapaliwanag mo